Hindi ko alam kung sinong gumawa ng allegation na yun, but definitely it was not me, my office, or the Senate Committee on Women. May iba't ibang studies na yung epekto o impluensya ba ng violent gaming sa behavior natin sa tunay na buhay. So far, these are global or other country studies. Interesado ako kung in partnership with the experts and the gaming community sa Pilipinas na gumawa tayo ng pag-aaral tungkol dyan. And what about? About the real questions, the true questions na gusto namin i-raise bukas. Medyo pinutakte yung office ko over the weekend sa mga fake news na gusto ko daw at gusto daw naming i-ban, etc. etc. Walang ganon. Yung temporary pag-ban, particularly sa Gorbox, si ICC po ang gumawa nun. Walang ganong rekomendasyon ng Senate Committee on Women for the simple fact also na bukas pa yung aming hearing at hindi dapat pangunahan, lalo na ng mga fake news na kumikita sa ganyang pagkalat ng fake news. We want to talk about the true questions. What really happened in Tacloban? Kasi ito yung mga totoong nangyari. May mga batang namatay, nasugatan, maraming na trauma. May mga magulang naulila sa anak. We want to continue the discussion we had in the previous hearing on Roblox, where to their credit, yung mga boss ng Roblox nag-participate kahit online lang. Sumagot sa mga tanong namin tungkol sa existing safeguards and protocols nila, nakinig ng bukas sa mga feedback, and balita ko, pinalalakas daw nila yung mga protocols at safeguards nila ngayon. I hope si Mr. Philip of Gorbox will change his mind and decide in a later hearing to participate because makikita nyo bukas, dami ko sanang itatanong sa kanya. What are the existing safeguards and protocols na sabi niya, meron naman. From the game, we want to go to dun sa platforms on which the games are played. Ini-implement ba nila yung mga yon? Kulang pa ba yon? Dapat bang dagdagan? Dapat bang baguhin? Dapat bang palakasin? And we want to go to the many, many other factors that could be at play here. Kaya ang lawak ng range ng mga resource persons na imbita namin. Yung mga magulang ng mga napatay na bata, yung tita na PNP na may-ari di umano ng baril na nakuha ng isang shooter, PNP Tacloban, DepEd of course, plus DSWD, SMART, Globe, yung Game Developers Association of the Philippines that already came out with a very good statement, and kung ituloy namin yung study, magandang iimbitahin ko sila sumama doon because we're talking about a lot of interrelated issues. It's about parental control. It's also about access to guns. Mga issues na nagsusurface na rin sa previous hearing about Roblox. Kasi nga, na-trace noon ng PNP na yung mga batang nagpaplano, buti na agapan nila, nagpaplano ng school shooting sa Laguna naman, they were players of Roblox. And apparently, so gusto namin malaman, ito rin ba yung nangyayari sa naglalaro sa Gorbox? Apparently, yung mga players sa Roblox, sinaspot sila at kinakaibigan ng mga malign actors who enter the games. Tapos nilulure nila yung mga bata out of the game onto other platforms, say Messenger, doon nila ginugroom para sa karahasan. So, kaya maraming resource persons kasi marami talagang factors at play. Plus yung tinatawag na NVE, Nihilistic Violent Extremism. The Senate Committee on Women wants to talk about that. Napakakaunti kung meron na ang nag-uusap, umiintindi tungkol dyan. Isang napaka-madilim na ideolohiya na ikinakalat nitong mga malign actors sa mga bata na parang ibig sabihin, NVE, okay lang mandahas kasi wala namang kwenta ang buhay. Wala namang kwenta maging taong buhay. Ganun. So, we want to surface all of these factors at play and talk about paano dapat natin i-address yan. Paano i-empower yung mga magulang, mga guro at eskwelahan, lahat tayo para to keep our children safe while they're playing games and offline as well, of course. Sen, I just wanted to ask po,
circling back lang po, kasi nag-release din po ng statement po, di ba, or response, yung developer ng Go. Yes. Because hindi naman daw pang minor. So what was Oo. your reaction dun sa response niya, Yeah. dun sa invitation niyo po? Of course, disappointed ako na hindi siya dadating dahil importanteng factor among many factors yung possible exposure ng mga batang naglalaro ng gore box sa mga malign actors na pumapasok sa game para kunin sila para sa karahasan. And that's why I said, I hope na magbago ang isip niya at dumalo siya kahit online sa mga susunod na pagdinig. So he said that gore box is only for 18 and above. May ganong standard, may ganong ano. So it may be true because it's true also about other games. But those may not be enough. Kaya pagkatapos tanungin si Mr. Philip ng gore box, sana gusto kong tanungin yung ibang mga platforms on which such games are played. Ini-implement nyo ba yung built-in na safeguards and protocols? Kung hindi, may problema. And both the developer and the platform and other actors, including our regulators, have a role to play. Kasi hindi natin pwedeng tanggapin na okay lang, naglalaro tayo ng game, nag-enjoy tayo, na-entertain tayo. In some games, creative tayo. Pero fair game lang, baka may pumasok na iba na may masamang balak, napakataas, and may ma-recruit ang iba sa atin. No, it's not acceptable. At may magagawa ang Senado dyan at may magagawa ang executive dyan. Ma'am, although you already touched upon yung mga topics po na pag-uusapan din, pero Yeah. just to parang expound po, what can the people expect pa po from the committee tomorrow? So, all of that, idudugtong namin yung findings namin so far dun sa Roblox hearing. Dudugtong namin yung matututunan namin dito sa hearing sa school shooting sa Tacloban. And pagdating po sa committee report, lalabas po ang lahat ng findings and magbubuo kami ng mga rekomendasyon addressed to game developers. I'm really grateful nag-statement ang Game Developers Association of the Philippines at nag-confirm na silang dumating bukas how game developers can work even more with other stakeholders to ensure that games remain games, not recruiting points for violence. Kasi hindi yan ang purpose ng games. So how they can work together with others, parents, educators, regulators, law enforcers, para mapigilan na maulit kahit minsan pa yung school shooting na yan sa Tacloban. Abangan po namin tomorrow. Yes, please. Pero ano yung update sa German Embassy coordination po ninyo? Because you said, Wala pa naman, pero sinabi ko nga, humingi ako ng tulong sa German Embassy na i-encourage si Mr. Philip mag-participate in the same way na yung Roblox, mga Amerikano, no? In the same way na yung Roblox management, ay lumahok sila. NITS Dalde of Child Rights Network Yes. said po sa interview din namin na may imprints nga daw ng NVE Yes. dun sa nangyari. May PNP ba? Or, Merong may- PNP, PNP Tacloban. May nahuli din na PNP na NVE victims earlier this June po. Yung sa Laguna. Yun yung lumabas nung Roblox hearing namin na buti na lang na obserbahan, na monitor nila and napigilan nila yung pinaplanong school shooting sa Laguna naman. How serious that yung sa NVE po? Parang hindi pa alam kasi Very. ng mga tao yun eh. Hindi pa yan alam. Napakaseryoso po. Kasi hindi pa nga tayo umaabot sa usapin ng karahasan sa kapwa bata. Imagine kung yung mga bata, yung mga anak natin ay lumalaki na walang pagpapahalaga sa sarili bilang tao. Walang pagpapahalaga sa buhay ng ibang tao. Napakadilim ng filosofiya sa buhay. Diba? Anong pag-asa meron para sa kinabukasan kung sa tingin nila walang kwenta ang lahat? Kaya justified kung tatawid sa karahasan. It's very, very dangerous. Napaka-dark na sibilisasyon yan.